kana laging gamay ra ang amo ang kita mao to nag-illegal minami pokot nga triple net. So mao to siya nga wala ko'y pakialam kung naaba ko'y nayapakan or nagamay na batong isda, wala ko naghuna-huna nga sa umaabot basta ang ako alamang na kanang makakaon ko, makabaligya ko, maurag yun na ako so mao to siya na nagkuan ko pag illegal. Ang among trabaho, ang akong bana is umbak driver, kanang gitawag og bao-bao ba. Ako sa balay. The country program of Fast in Action in the Philippines faces two very important challenges. And these are the problems and issues that communities of Fast in Action, the fishing communities, the farmers communities, the communities of indigenous people face. Number one is really violence against women and children. Kaning naapoy mga babae na kanang kulata, na po yung ba na wala sa ingon na pasakitan physically, pero emotionally or matawag nga to kung mentally, kuha na siya kanang ginahimo na sa ilaha. Ang mga babae is walay katungod na mag-desisyon gani umo kuha na bugat na desisyon kay kasagaran lalaki magud ang nagahimo. The Philippines is very much facing this challenge of high cases of rape, abuse of women, sexual exploitation, sexual harassment of women. And the goal of the country program has really been to make our community safe and to make the women more protected against sexual violence. My name is Bembet Madrid, and I am the coordinator of the country program of Fast in Action in the Philippines. Dito ko nahibaw-an na ang usa ka inahan dili pwede abusuhon sa bana. Kung abusuhon man ka, aduna kay katungod sa pagsumbong ngadto sa mga pulis o sa mga opisyal sa barangay para masugpo ang mga pag-abuso sa mga bana. The awareness raising that we have been doing on the rights of women, the capacity building of women, that have led to the empowerment of women, they have been able to really fight, violence against women, and they have been able to really create policies at the organizational level to make their communities and their offices a safer place for women where violence, sexual harassment are prevented. My name is Helena Jeppesen-Spuler from Switzerland. I'm the program officer for the Philippines of the Swiss Catholic Lenten Fund, in German Fastenaktion. The country program is an approach of the network of all our partners in the Philippines to work in the country and have exchange among each other to have a better impact of their work. Ang Center for Empowerment ay kinikilalang matagal na sa larangan ng usaping gender. Tinutulungan po natin lahat ng stakeholders sa communities at sa ating organization na mahasa sa pag-formulate ng mga gender-responsive plans ang ating mga stakeholders at ating mga organized POs. November 2018, pinadala ako ng CERD para umatin ng TRTR for Women at Institute of Women's Studies. Doon ko napalaliman yung pag-intindi ko about gender. Gender was included because
It is proven that where men and women reflect on their roles in the community, communities are becoming stronger and the impact of the work is also much better. I think the impact is on 3 levels. The most important is really to start with the individual transformation. This is where the work of the Institute of Women's Studies has really given a lot of contribution. You can have a gender consciousness only mentally, I mean to say conceptually, but what about the practice? One of the things that is a part of the gender consciousness is really to see whether in the office itself, whether they are gender conscious, whether there are violations of gender consciousness. Like what? For example, if they are still joking they are joking about women and they are still patting the women's buttocks and all that, that has to surface, no? And of course, worse is still if there is rape and so forth. Nagre-resist ako doon sa mga ibinibigay na training. Hindi ko siya, sa sarili ko personally, hindi ko pa siya kayang tanggapin kung ano yung binibigay na training. Pero nung tumagal, kasi 15 days yung training, doon ko unti-unting naintindihan, ano ba talaga yung gender? Ano ba talaga yung papel ng mga kababaihan? Ano ba yung kaya pa naming gawin at kaya pa naming maibigay sa lipunan? Doon ko yun nalaman. Our gender session with them is not only conceptual, but we have really to pinpoint what are the different actuations that are against gender fairness. Binigay sa akin ng CERD, yung position na gender focal person. Isa sa trabaho ko ay tagapagdaloy ng training at sumasagot doon sa napakaraming issue ng gender sa komunidad. And we have been able to do this to various trainings on gender sensitivity awareness, not only for women, also for men. This has led to empowerment and making women more stronger, making women have louder voices, and making women more capable in leading their organizations. Ako si Jennifer Bihuela Villacorte, 38 years old, and isang single parent at may 4 na anak. Ngayon, kasalukuyan, ako ay isang community organizer supervisor at gender focal person ng Center for Empowerment and Resource Development. Ga-organize sa CERD ang kababaihan aron pagproteksyon sa kinaiyahan, kini among pag-aampingan ug among pagatamnan. Ako si Abilira Libres at tinatawag ako sa grupo ko na Daday. Ako usa ka secretary sa amo ang organisasyon na gitawag og GICA, Gata Kababayanan Association. Lisel Solania Pinalis, 37 years old. Yan, ako'y bana, ako ako'y 4 ka buok anak. Ako ang chairperson sa organisasyon na Salvation Women's Special Focus Organization. Nadani ko pag-apil sa among organisasyon tungod kay gusto ko nga daghan kog mahibaw-an bahin sa organisasyon bisan og mga babae mi na ami kakayahan nga mo protektar sa among kadagatan ug sa among komunidad. So nagsugod gyud ang GICA is 2019. So gamay-gamay pa gyud to siya. Dayon gipasigi gyud namo og kuan kung nindot gyud kaayo ang plano ng GICA, makatabang gayud kini sa mga kababayan sa ilabi pa gayud sa kadtong mga babae na walay hanap buhay. Sa katong una pa, murag wala gyud siya totally confidence ng mga babae. Kay babae lang man lagi. Mura man gid na siya. Huyang ibutang ta. Ingon ang uban na mga kalalakihan nga kami kuno na mga babae dili daw namo kaya nga mag-lead kami sa mangrove tungod kay mga babae lang kami, wala may abilidad o wala may capacity nga magbuhat or magtanom or mag-protection sa amo ang WMA. Ang pananawag sa mga lalaki sa pagsugod pa namo sa organisasyon, kuan lang daw, langan lang daw sa trabaho, ay basta
daghan ko trabahoon sa balay. Hindi sila magsuporta sa amin sa ginagawa namin. Sa una, mismo mga membro namo is nagahimo sila og illegal activity, illegal fishing, pagpangkuan sa mangrove. Sa primero lisod yun siya kung anon ang mga membro pasabton, kung unsay among purpose, kung anong naami, kung anong kinahanglan nato na himuon na alagaan ang atuang kuan kadagatan. Magtanom ta karon para sa moabot pa ng mga generation. So mauto siya nga amo to silang istorya gi-convince namo nga sulod kamo diri sa ato ang organisasyon na mga babae gayud kasagara ang mag-lead para nga naamoy trabaho dayon na iwas pod sa mga quarrel, iwas pod sa pag-inom, iwas pod sa kanang pagsugal. Mao gyud na amo ang aim na sa mga kababayen na sila mga trabaho. The second transformation, I think, is at the organizational level. And this means that organizations, civil society organizations, people's organizations in the community have been able to mainstream gender in their organization. It means that gender is already reflected in their policies. Dahil yung partner ng CERD ay mga fishing community, isa doon sa tinitingnan namin, mapasiguro kung napoprotektahan yung mga ecosystem katulad ng mangrove, seagrass at saka corals. Panahon nga mag-ulan, mubaha gayo dayon ang sa Purok 1 ug sa Purok 2. Mauna na ang mga pamilya adto maglisod, magkasakit. Unya ang mga fisherman po dili pud makaadto dito sa dagat. Ning abot pod ang CERD nga, ning ana ang CERD na kinahanglan gayud nga magbuo kamo ng organisasyon ug himuon nato nga paunsa kuno na makatabang kami sa kalikasan, paunsa kuno na kami makaproteksyon pod sa panahon nga naay baha. Ang CERD ang nag-organize, dili na gud ingon, dako na jud kayo kalainan kay ang mga kababaihan is naanay mga ingubutang nato na mga knowledgeable na sila about sa mga balaod, sa ilahang mga katungdanan, katungod isip babae, yan amo ang mga katungod sa kaning or amo ang obligasyon na magprotekta aning kadagatan na amo nang nagampanan ang amo ang tungkulan or duty sa isip na kanabilong sa organisasyon. The next level of transformation is really at the community level, where there is already community awareness, there is already community solidarity, and men and women together are really helping because they are more gender aware. They know about the rights of women, and together they're able to really build a solidarity to improve the access of men and women to the resources that they need to improve their livelihood, to improve their food security. Namugna ang mananagat sa salbasyon atong September 24, 2022. Ang mga illegal nga mga pangisda sama sa baling kanang mga hilo sa kadagatan, dili lang sa kadagatan pati sa kabakawan ang pagpamutol sa mga mangroves, maunay hinungdan nga mapatay ang mangrove. Moton ang amo ang gikuan is ang pagmangrove, pagplanting mangrove. Bisag kapoy, bisag dili mi ka mao magbuhat og proposal, pero ang CERD naagyo na siya kanunay sa amoa, nagsubaybay sila ang todo support sa amoa. Dahil mauto siya nga hantod nga naka-abil mi og project na kanang women's managed area to establish and mitigate flooding and provide economic to both men and women in Barangay Gatasan, Agustin, Surigao del Sur. Mao gyud nay amo ang kuan sa amo ang proposal. Dili lang sila tungod kay mga babae wa sila nahimo
tungod kay naasab kami nakita bisan ang chairman sa SWFO o sa kababae gani katong nahitabo nga pag kumpiska o padakop sa kadtong namaling buntis pa to siya. Ang buntis ko ato na kuan time mga 7 months na ang akong tiyan. Unya sige man lagi ukuan ang akong auntie, ang akong bayos nagsigingon na pre sa mamalingay na anag sa atong tungod. Unsa man gyud plano? Ikaw man gyud ang kuan president, deputized peace warden po ka. Unsa man gyud imong himuon? Amo po na siyang gihirapan na permanente po mi. Tinuod sakto man tong giingon sa ako ang Paris nga sa panahon nga si Sir magpatawag sa amo ang training na dili mi makauli sa balay adto ra mi magtulog sa Sir kay didto lubos-lubos gid ang amo ang paghimo sa mga kuan papiltanan para kami maka-avail nan kuan project. So salamat pod kay wala pod siya gipakyas naka-abil pod mi mo nang antanan ang grupo pod ng mga kababayen-an kuan pod mi nag-establish pod mi og nursery na makatanom pod mi dito sa area para makaproteksyon kami sa panahon nga na ay mga kalamidad nga moabot sa amo ang barangay. Kini ang tungki na kundiin gikan gyud siya sa puno dayon mahagbong man ni siya. So kini maoy kuan kanang himuon og itanom na siya dinhi para na mamahimo na siya pagtanom siya dinhi mao na dayon siya ang resulta kung imo siyang itanom pag abot og isa ka semana mao na siya namo dahon na siya. Dayon mo pag huwat na pod og isa ka semana adisir pod siya tanom dito sa area. Nakahimo namin action, naka-report namin sa DNR about sa kuan, manguhay og mangmutulay og mangrove og katong nakahatag na pud mi og warning sa katong naghimo og illegal fishing. Mao na nga mas dako gyud ang among partnership sa organisasyon sa kalalakihan ug sa kababayen-an tungod kay nakita namo unsang epekto nga among ikatabang sa kinaiyahan labi na sa komunidad. Bilang isang babae na nalaman ko o nakahibalo ko nga dili lamang mi para sa balay. Nagpasalamat usab ako sa mga facilitator na padayon ka muna mutabang ngadto sa matang barangay. Balaan nga Dios, amahan na langit nun, Ginoo sa langit kautuhon Ginoo, aniya kami nagpakatigo. Salamat sa imong paghatag og iya, kaalam kahibalo ning kautuhon samtang magapadayon kami. Salamat sa imong pagproteksyon. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. First of all, when you look at the household, who is really doing the feeding of the family? It's the woman, isn't it? So really the role of the woman in seeing to it that there is food security is very, very high. And that's why in our gender consciousness, we try to point that out. That since you are the one that are really directly feeding the whole community, beginning with your family, it is important that all those who are belonging to the SCLF should recognize the role of women. Empowerment of women and the recognition by the whole community, especially in their household, of the important role of women, not only in household chores, but in this social issue of food security. Hinahinay po ko sa kuang gimbuhaton sa panimalay. Nara ng palibot, sahay, dagat, mga rin ako ang pangita. Ngayon na gani siya, ato ko dito dong, seminar. Hindi madali para sa akin yun. Pero siya magsabi sa akin nga, yan ang paraan. Kinabukasan hindi na ako magagalit sa kanya. Suporta na lang. Ang akong akong asawa, isip leader sa organisasyon na mapadayon niya ang iyang pagka-leader, iyang pagkamamaayo, pagpasunod sa katawan or sa iyang sakop, iyang mabatuman hantod sa hantod iba.
There have been successes. We have achieved some results. We are really still facing a lot of challenges, and the problems that we are facing are getting more complex. In fact, the incidence of poverty in the country is still very high, and the incidence of hunger in the country is still very high. We must continue to empower women, and we must continue to empower communities so that they can realize their right to food. It's important that we continue to learn. Transformation work is a continuous learning process. Let's continue to hold on to our vision of a just society and continue to believe that we can really transform society, that we can really transform our communities, our situation. So the women's work is never done. Organize sa sir ang kababayan aron pang proteksyon